Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. So, purihin po ang Panginoon. Nandito po tayo sa church in a midweek prayer meeting. It's an opportunity once again for me para makapagbahagi po ng salita ng Diyos. So, Holy Wednesday. And it's a good day to reflect dun po sa ginawa ng Panginoon sa atin. Nakaraan na nga po ang mahigit 2,000 taon. Although yung text po natin na titinan ngayon ay nasa Book of John, chapter 21, the last book of John. Medyo fast forward tayo doon sa series of event. So because kung mapapansin niyo po, this is a third appearance to His disciple. Jesus' third appearance to His disciple following His resurrection. So fast forward. So Wednesday pa lang, Because of course, this is in line with our theme, evangelism and discipleship. Dito po sa aking Bible, nakalagay po dito, Jesus challenges Peter. So the same way po, siguro ito yung maging challenge din po sa atin. And the very question that I would like you to meditate as we look on the 3 verses, dito po sa verse 15 to 17, how much we truly love God. Gaano ho ba natin talaga kamahal ang Diyos? So, napakaganda pong paglimi-limian, yung mga talata na yan, as we all go over with these 3 verses. But before that, tayo po ay manalangin. O dakilang Ama, muli po, Srilian, blessings Panginoon para po sa inyong lingkod na makatayo sa iyo pong pulpito. Kasama po ang mga kapatiran in this midweek for your service. Samahan mo nga po Panginoon ang inyong lingkod. Ang Banal na Espiritu po ang siyang tunay po na magbigay po Panginoon ng karunungan, kaalaman at maipahayag po ang iyo pong salita ayon naman sa iyo pong kalooban. Salamat Panginoon, ito po ang aming samot dalangin. Pangalan ng Jesus. Amen. Basahin ko po yung 3 verses. 3 talata lang naman po, although we'll be reading some other verses later. Verse 15 and chapter 21, the last chapter of the book of John. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. So, napakaganda po nung mensahe nung awit kanina, Heaven came down, in glory filled my soul. Truly, it's a wonderful day na hindi po natin makakalimutan yung mga panahon na kung saan ay sinugo po ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak. Siya nga po'y napako sa krus, nalibing, nabuhay na maguli, at siya nga ay nandun sa kanang bahagi ng Panginoon at mamagitan para sa atin. And bago nga po siya pumunta sa Panginoong, sa Diyos Ama, He showed Himself sa mga disciples. And these verses, the very verses na tinitinan po natin, it is the third time. First time na magpakita po on verse 19, doon sa kanyang mga disipulo, po, the same day, nung kanya pong resurrection, and the second time is after 8 days. And kung titinan po natin sa verse 1 ng the same chapter, sabi po dito, after these things, Jesus showed Himself again
to the disciples at the Sea of Tiberias. On this wise showed he himself. So this is the third time na nagpakita po siya sa kanyang mga disipulo. At dito makikita po natin yung challenge po. It's a first face-to-face with Peter, and I would suppose this is the first time na na-confront ng Panginoon Kristo si Peter sa kanyang pagkakamali. So alam po natin naman na si Peter denied Jesus Christ 3 times. Dahil nung ma-denied po niya na wala na siyang time para makausap ang Panginoon Jesus, at siya nga po ay napako sa krus, namatay, hanggang siya nagpakita sa kanila. The first time, maaring hindi sila nakapag-usap kasi walang na-mention po sa silent po ang Bible. The second time also, it's about Thomas. So here is the first time po na maaring nagkaroon ng confrontational or personal talk with Peter sa kanya pong of course, ang tingin ko po dito parang tayo rin po, it's really a message for all of us na may pagkakataon po sa buhay natin na tayo po ay nagsuko ng buhay natin sa Panginoon, whether in full time or as a Christian, as a believer. May pagkakataon po na dumadating po ito sa buhay natin na parang yung paglilingkod po natin, di ba? Parang si Pedro, sinabi po niya na, Panginoon, kahit itakwil ka nila, kahit i-deny ka na, I will not deny you. Siya po ang nagsabi, hindi same way sa atin di ba? May mga kakataon sa buhay natin na nagkukumit tayo. And sometimes we even kneel down dito sa pulpit about our commitment, about our worship. Pero sa pagkakataong ito, kung babasa at titinan po natin kasi yung sitwasyon nung dininay ni Peter ang Panginoon Kristo, dito po sa verse 26, po, ito sa third time na pansinin niyo po natin, siguro nandun yung takot. Kung titinan po natin yung senaryo, one of the servants of the high priest, being his kinsman's whose ear Peter's cut off. Ito yung pinutulan. Diba? So, parang he is in danger. At that moment, ayun pa yung nagtanong sa kanya. Pero anong ginawa po ni Peter? He denied it again. So, the same way with us, sometimes yung ating worship ay sumasama sa sa takbo ng panahon. Ayun, parang ganun di ba? When things go well, wow, mataas yung high spirit. But in times of trial, mapapalahanan tayo sa Panginoon doon sa nangyari. Maybe these things happen not because, siguro sa tingin ko lang, this is only my, not because si Pedro po ay talagang yun ang attitude niya, maybe it's another, but because to all of us, to remind us of our commitment. To remind us, gaano ba talaga natin kamahal ang Diyos? Mapalalahanan po tayo. Gaano ba talaga natin kamahal ang Panginoon? Or yung pagmamahal ba natin sa Panginoon ay mas pinahalalagahan natin maging sa mga bagay po na mayroon tayo. Kung papasinin po kasi natin itong mga talata dito sa verse sa mga unang mga verses po sa chapter 21, basahin po natin. Kaya ang sabi nga po ng Panginoon Kristo kay Peter, Lovest thou me more than this? Because nakita po natin while I suppose they're still waiting yung panahon kung saan sila po ay magbi-minister, at it happened in the day of the Pentecost, to work, I think it's not bad. They have family to feed. Pero ang point lang po ng Panginoon even though we're doing those things, even tayo po, mga worker po tayo, yung pagmamahal po natin sa Panginoon dapat hindi mabawasan. Diba?
Even at the time of trial, hindi mo i-deny yung Panginoon. Even the time of hardship, hindi mo siya i-deny. Whatever na ginagawa mo, hindi mo i-deny. Kaya sabi nga po ng Panginoon, "Loves thou me more than this?" Mas mahal mo ba ako dun sa mga kasama mo? Sabi po na, they were together, Simon Peter and Thomas, called Didymus and Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other of his disciples. Simon Peter said unto them, "I go a-fishing." They say unto him, "We also go with thee." They went forth and entered unto the ship. Immediately, in that night, they caught nothing. So, parang sinasabi ng Panginoon, mas mahal mo pa ba ako dito sa trabaho mo? Mas mahal mo ba ako sa mga kasama mo? O mas mahal mo ba ako doon sa mga isda? Even sa bangka mo? Parang pinapalahan, even with us. Mas mahal mo ba ako sa bahay mo? Sa kotse mo? O whatever na mayroon tayo? The same way, parang a sort of reminders para po sa atin na mapalahanan po tayo ng Panginoon. This is, napakaganda po nung senaryo, no? If we may use this, na ito po yung pakatapos lang po ng kanyang resurrections. At hindi pa ho nga siya nag-ascend, di ba? Pagkatapos. So, sana maging reminders din po ito sa atin, na mas mahal pa ba natin ang Panginoon? Sa mga bagay na maaaring mayroon po siya, mayroon po tayo, katulad din po ni Peter, at maging sa lahat po ng bagay na maaaring binibigay niya po sa atin. Yung pagkakataon po ito, yung verse 15, na kinausap na nga po ng Panginoon Kristo si Peter, sabi po, when they have dined. So napakaganda nung yung tiyempo. Okay. So pinakain muna nila si Peter, all of them. At patapos mabusog. So sort of parang tayo, di ba, after our dinner or after we eat in our table, meron tayong mga dine talk, ika nga, yung pag-uusap pakatapos ng pagkain. So, kasi busog na eh. And sometimes, yung opportunity na yun, paminsan, meron tayong kinokorek. Even sa mga anak po natin. We use that opportunity. Busog na naman yan eh, kahit tumampo yan, masok sa kwarto. Busog na yan. So, hindi ka na matatakot. Sort of, parang ganun siguro, no? So, pero alam ng Panginoon na yung sasabihin niya, somewhat put Peter, kung maging uneasy siya. Kasi dito talagang parang i-correct o i-rebuke ng Panginoon yung kanyang ginawa. So, sabi nga po ng Panginoon sa kanya, "Lovest thou me more than this?" Yun po yung una sa verse 15. So, yung pagkakasala po ni Apostol Pedro, ay nagkaroon po ng pagkakataon na magduda ang Panginoon sa kanyang true love sa kanya. Bagmat sinabi po niya na itikwil ka man nila, hindi kita itatakwil. Pero nakita po natin 3 times. Kaya't nagkaroon po ng duda ang Panginoon doon sa kanyang sinabi, sa kanyang pagmamahal. Kaya't ito po ay natanong po ng Panginoon Kristo sa kanya. Isa, kumbaga frontal, personal confrontation na po yun, with Jesus and Peter. So tayo po, gano'n po ba natin kamahal ang Panginoon Kristo? He did everything for us. Napakaganda nga po nung song, yung kinanta po natin kanina. Heaven came down in glory, filled our soul. And hindi po natin makakalimutan yung mga araw na yon na nangyari po yung kaligtasan sa pamagitan po ng pagkakapako, pagkamatay at pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo. So are we willing to do everything for Him? Tulad po ng ginawa niya. Tulad po ng utos ng Panginoon sa kanya, ginawa po niya ito, hindi po dahil gusto niya, but ito po yung gusto ng Panginoon para sa kanya.
So dahil po tayo mga mananampalataya, and I believe we are all disciples of Jesus Christ, a disciple is of course a learner or a follower of Jesus Christ, so we must be willing to do the work of God. And hindi naman po sinabi sa ating Panginoon that we have to carry the cross up to the Calvary's Hill because ginawa na po niya eh. Tapos na. Diba? Ginawa na po niya po sa atin yon. Ang gusto lang po niya sa atin is to be willing to do whatever God's may desire for us to do. Maybe it's regardless of consequences. Sometimes may mga pagkakataon po sa buhay natin po bilang mga mananampalataya po. May mga challenge din. May mga situation po na where we feel that we are somewhat called. Binigyan po tayo ng mga obligasyon or even mga opportunity. We have some opportunity even the church to serve. Pero minsan nandun yung pagdududa. Talaga bang tinawag ako ng Panginoon? Dalabang yun ang gusto ng Panginoon sa akin. One thing na gusto ko lang po masabi, as always, ito po yung batayan ko lang. Kung yung pong bagay na binabagawa sa akin will not glorify myself, I believe God is calling me to do that. Because ang nais lang po ng Panginoon that we glorify Him sa lahat po ng ginagawa po natin. Not for ourselves. Hindi po tayo pupunta because gusto lang po natin. Hindi po tayo pupunta dahil nandun makikita kung ganito, o opportunity ko nung makarating, o whatever. But one thing na kailangan po nating tandaan, if it's really glorify Him for me to do that, I believe God calls me to do that. Regardless po yung consequences. Di ba? Kahit mapalayo ka sa pamilya, sometimes hindi po madali yon. Hindi madali yon. Talagang there's somewhat struggle din, ano? Pero kung talagang yung sinasabi sa'yo ng Panginoon as a believer, as a disciples, we have to do that. We have to do that. We have to pay yung consequences and not to deny Him like Peter. So dito parang pinalalahanan mo talaga sa Peter. And the same way with us. Pinapalalahanan lang po tayo parati ng Panginoon. Gaano ho ba natin talaga kamahal ang Diyos? He did everything. Wala na po tayong masabi. Hindi po sinabi niya, sige, dalhin mo yung cross doon sa Calvary's Hill. Hindi po. Tapos na. He did it already. Sabi nga po niya doon sa 6 sayings po niya, it is finished. Naganap na. Wala po tayo ibang gagawin kundi panampalatayanan po yung kanyang ginawa upang tayo po ay magkamit ng kaligtasan na kanya pong ipinagkakaloob sa atin. And the second time, sinabi siya po muli, on verse 16. So, after saying, sabi po dito, in verse 15, so, when they have dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. And again, in verse 16, he said unto him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. Ang sabi po sa kanyang Panginoon, He said unto him, Feed my sheep. For the second time, feed my lambs. And then the second time, feed my sheep. So, again, yung pong sinabi po nga ng nakita po natin dito, yung mga senaryo bago po nangyari yung meeting ni Apostol Pedro at yung ilan pa pong mga apostol sa mga kasama po niya, that they go fishing. Bumalik po sila doon sa dati po nilang trabaho. Na maaaring they love to do. Kasi fisherman po sila eh. Like me as a farmer, I always would like to return to go farming. But of course, kung hindi pinahintulot ng Panginoon, wala po tayong option doon. So we'll just always praying na magkaroon po tayo ng mga ganong katuparan yung ating po mga desire, as the Lord's will. So para sinasabi po nga ni Apostol Pablo dito, for the second time, mas mahal mo pa ba, anong Panginoon kay Apostol Pablo, mas mahal mo pa ako ba doon sa mga bagay na dati mong ginagawa, o yung mga trabaho po natin, again, ulit po natin, even yung mga nakasanayan natin, even yung mga kaibigan po natin, and everything na binigay niya po sa atin, mas mahal mo pa ba ako
kisa sa ng mas mahigit kumpara sa pagmamahal mo sa akin. Also, para sinasabi po din ito, love is love me more than this, love me more than any of the rest of the disciples love me. So, it's a sort of parang, dito po, yung mga tanong po ito, is intended or really to rebuke o to reprimand yung kanya pong maaring boasting o yung pagmamalaki po niya, among his disciples, na sinasabi po na kahit i-deny kanila, I will not, sabi po, yet will not I. Itakwil ka man nila, hindi kita itatakwil. So this second repetition po, nung tanong po ng Panginoon, somewhat sa rebuke, upang mapalalahanan po si Apostol Pedro doon sa mga sinabi po niya. At hindi nga po nangyari yun dahil dininay po niya ang Panginoong Jesucristo. The same way with us, maaring hindi parati, pero may pagkakataon po na when we commit something, even sa Panginoon, more often than not, parang hindi po natin nagagawa. At kaya pinapalaanan po ng Panginoon. Kung tayo po nangako sa Kanya, in fact, sabi nga po ng Panginoon, buti pa, wag na tayong mangako. Gawin na lang po natin. Pero kung may sinabi po tayo at hindi po ginawa, the same way with Peter, nirebuke po siya ng Panginoon. The same way with us, i-rebuke din po tayo ng Panginoon. Sa maaring hindi po natin pagtupad sa mga pinapangako po natin. Parang sinasabi po ng Panginoon Jesucristo kay Peter, Art thou still on the same mind? I mean, ikaw ba talaga yan? Ikaw pa talaga yan, Pedro? Parang he is just trying to remind Pedro, ikaw ba talaga pa yan, Pedro? Ganun ba talaga ako kamahal? So, ganun din po, tayo po I believe, sa pangaraw pong buhay po natin, tayo po ay patuloy pong pinapalahanan ng Panginoon. Tayo po ay patuloy po niyang nire-rebuke sa mga bagay po na maaring nakakalimutan natin, nakakaligtaan natin. Or even dahil po sa pagmamalaki po natin, sumusubra po tayo doon sa kakayanan na maaring pwedeng gawin po natin. But because doon sa parang like Apostle Pedro, talagang nagmalaki siya. Panginoon, kahit i-deny ka nila, hindi kita itatakwil. Pero dahil doon sa situation po, nakita nga na po natin yung verse 26, na yung the third time na dininay po ng Panginoon ni Apostle Pedro si Kristo, yung nagtanong sa kanya, yung pinutulan niya ng tenga. So his life is in danger. Imagine, ito yung pinutulan ko ng tenga. The same way, baka gawin sa kanya yon, or even more. At lumalagay po tayo sa sitwasyon na gano'n, May pagkataon po na in trials or in hardship, talagang dumadating po yung Panginoon na nagtatanong tayo. Or even we question. Even po ang Panginoon. At sana po, naging paalala po ito sa atin, as we reflect yung pong mga ginawa na sakripisyo po ng Panginoon sa atin, although fast forward nga tayo, because it is already the third appearance po ng Panginoon sa kanya po mga disipulo. So, inunahan ko yung Easter. Inunahan ko yung Easter service sa preaching ni Pastor. So, pangatlo po, so verse 17, inulit po niya uli. Pero this time, sinabi po niya dito, He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved. So, nakita po natin, nalungkot na si Pedro. Kumbaga parang na-feel natin na tinatamaan talaga siya. Nakikita po niya yung kanyang pagkakamali. Because for the third time, inulit po niya yung the same question. Lovest thou me? So, and he said unto him, Lord, thou knowest all things. So, on the other side, makikita po natin yung honest. Di ba?
Yung katapatan po ni Pedro on saying this. Sabi po niya, and he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. So, tulad nga po nung intro ko kanina, no, as we reflect po yung sakripisyo po ng Panginoon Kristo, these three words, or these three questions na tinanong po ni Panginoon Kristo kay Pedro, will remind us also na gaano ho ba talaga nating kamahal ang Diyos? And I believe si Peter, hindi po siya nagpipretend nung sinabi po niya yun sa Panginoon. Sana ganun din po tayo. Pag sinabi po natin mahal po na, wala ho sa atang pagkukunyari na mahal po niya ang Panginoon more than the rest of His disciples. Although nandun po yung kanyang pagkahiya, and of course, we should. Kailangan talaga pong mahiya siya sa Panginoon. Dahil kung tayo po sa mga kasalanan po natin, hindi po tayo magkakaroon ng hiya or paggalang, hindi po makikita yung tunay na pananampalataya po natin. At makita po natin kay Pedro, nandun po yung kanyang pagkahiya. Dahil naalala po niya yung kanyang ginawa. And the same way with us. Sana po yung mga bagay pong gano'n na sitwasyon that will remind us to repent, to ask forgiveness sa mga bagay po na maaaring nagawa po natin. Although we must aim to be better than others, yet we must, in lowliness of mind, esteem others better than ourselves, for we know more evil in ourselves than we do of any of our brethren. Tulad po ni Pedro, he was very aware that Jesus knew the intent of his heart. And sana po, tayo po ang mas nakakaalam kung ano yung nasa loob po natin. More than, of course, mas alam po ng Panginoon kung ano po yung nasa puso po natin. And 3 times, Jesus gave Peter a command to serve. So the same way, Jesus all know the intents also of our hearts. Ano ba yung intention po ng puso natin? Are we willing to serve? Are we willing to follow kung ano po yung nais niya pong gawin natin? And He knows where our loyalty lies. So, hindi po yun natatago sa Panginoon. Kung ano po yung nasaan po ang loyalty natin. The third time Jesus asked Peter, He used Peter's word to love that signifies something less than total devotion. So, yun po ang hinihingi niya sa atin. Yung total devotion po natin. Questioning even that level of love, Peter, the same lessons. So, are we serving Christ? So, that lessons drive home to Peter grieved his heart. So, yung po mga question na po, talagang nalungkot po si Pedro. At sana po, tayo rin po, when God rebuke us, or even reminded us, sana nandun din po yung pagka-grieve po natin. Yung pagkalungkot po natin. Dahil po sa mga ginagawa natin. Because Christ desires that we learn the same lessons na natutunan po ni Pedro. At sana matutunan po natin yon. As always, as we serve Christ. Are we serving Christ as a loyal, dedicated, or totally committed child of God? Or do we serve Him only if it is convenient for us to do? I think we must look to our heart. Dahil mas nakikita po ng puso ng Diyos ang puso po natin kaysa sa mga ginagawa o sinasabi po natin. So, gaano po natin kamahal ang Diyos? Tayo po'y manalangin. O Panginoon, salamat nga Ama. Truly, we love you, Panginoon, because you first love us. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mga sakripisyong ginawa sa amin, sa katubusan ng mga kasalanan mas sa pamagitan po ng pagdaloy ng iyo pong mga dugo sa cross ng Kalbaryo, na siyang naglinis, Panginoon, ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, at tunay nga, Ama, kayo po ang patuloy na manguna, maging sa gawain po namin, dito po sa iyo pong local ministry sa Las Piñas area, Panginoon, ng Las Piñas Baptist Church. Sa panguna po namin, Pastor, Panginoon, at aming po mga kapatiran. Samahan mo kami at gabayan po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. At nawa, Panginoon, patuloy po namin ipakita yung aming pong true love
sa iyo pong ginawa at amin pong bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po.